Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon 29 ng Hunyo ay dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa inang simbahan at ang mga namumuno nito. Isama rin natin sa ating misa ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayon ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mga apostol ni Jesus at martir ng ating panampalataya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Tong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo
ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalang ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan, ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng reliyon, kamitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapagutan niya si Santiago, ang kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay hirap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinapanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik siya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbikis ka at pagsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lang siya. Nakalampas sila sa mga una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan
patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan si Pedro sa nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang akin dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y niligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yung bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng paon, hanaping masikap, yung nagtiwala sa Kanya at nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintilang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Hallelujah,
Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propita. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Kakilang kapistahan ng haligi ng simbahan, ang dalawang pinakadakila na mga personalidad ng ating relihiyon, si San Pedro at si San Pablo. Sila ay tinatawag na apostol. Sa salitang Hebreo, ang apostol ay seliach. At ito ay nagiging koinoko Griego na apostolos. Mula po sa apostolin, ibig sabihin pinadala. Ang seliach o ang apostolos, ang kanila pong tungkulin ay una sa lahat magrepresenta sa sambayanan ng Diyos. Una, ang kanilang posisyon ay pangalawa sa patriarka. At sila yung manghingi o mangkolekta ng buwis na half shekel sa templo. Sila yung delegado ng sambayanan ng Diyos. At sila na tinatawag na mga apostol, sa panahon ni Kristo, sila yung tagapagsaksi ni Kristo na ating mabasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 13, at na sila yung nakakita ng ating Panginoong Hesus. Ang original na kanilang pagpili ay sila ay magkaroon rin ng delegasyon sa pamagitan ng pagpatong ng kanilang mga kamay na ating mabasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 13, versikulo 3, at sa paggawa ng mga gawain na tumutulong o dili kaya paggawa ng malasakit sa kapwa o kaya para sa kabutihan ng sambayanan o ng komunidad
na ating mabasa sa pangalang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 8, verso 23. Sila ay 12 sapagkat nagrepresenta sila sa 12 na tribo ng Israel. Dahil sila ang panibagong pundasyon sa panibagong Israel, ang simbahan. Sila ay laging dalawa-dalawa o pinadala na dalawa. Mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, verso 7 at Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 2. Kaya magtaka kayo bakit ang kapistahan nila silang dalawa, San Pedro at San Pablo. Si San Pedro, siya ang pinuno at namamahala. Si San Pablo, siya ang tagapaghatid ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At sila ay laging magmisyon na dalawa-dalawa. Gaya halimbawa, si San Pablo, may kasama siya. Pag hindi si Barnabas ay si Silas. Mabasa po natin yan sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 11, verso 30, at Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 12, verso 25, at iba pa. Ang kanila pong ipinapahayag ay ang paghahari ng Diyos na ating mabasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 14. Pero pagkapatingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, una, ang mga apostol ay sila yung kasama ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang pinakauna nilang gawain ay ang pagbuklod ng isang komunidad. Pero dahil sa kanilang pagsasaksi sa ating Panginoon, sila ay kinaputan. Kaya sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 12, verso 1 hanggang 11, itong si Herodes, lagi na lang magpatawa sa sarili niya. Kagalakan, nakita niya na kanyang pinapatay yung isang apostol at natuwa yung mga Hudyo. Pinahuli naman San Pedro, pero pinalaya ng anghel ng Panginoon. Sapagkat ayon pa sa Salmo 23, ang Diyos ay siyang nagligtas. Kaya huwag dapat matakot yung nananalig sa Panginoon. Kaya sinasabi ni San Pablo din sa kanyang sulat, pangalang sulat kay Timoteo, Kapitulo 4, verso 6 hanggang 18, na parang pagbasa ngayon, na siya ay handa nang mag-alay ng kanyang buhay sapagkat tanggapin na niya ang putong ng pagkamartir at siya ay magpahayag. Ang ibig sabihin, ang pagpahayag ng isang apostol ay pagpahayag ng isang martir. Sa atin pong Ebanghelyo nga ni San Mateo, Kapitulo 16, verso 13 hanggang 19, tingnan po natin may mga punto dito na dapat nating tingnan sa background. Una, dumating ating Panginoon sa lupain ng Caesarea Philippos. Doon sa Caesarea Philippos, mayroon pong isang palasyo doon para kay Caesar. Hari na at nagrepresenta sa paghahari sa mundo. At templo na malaki para sa Diyos-Diyusan ng mga Romano. At ito yung tinanong ng ating Panginoon kung sino siya. Yung sa gitna ng dalawang background. At sinabi ni San Pedro, siya ang Kristo. Ang Kristo o Christos ay isang salin sa salitang Hebreo na Mesiyah. Ibig sabihin, siya yung pinadala ng Ama, ng Diyos na Ama, upang magligtas. Sa gitna ng kapangyarihan sa mundo at kapangyarihan ng mga Diyos-Diyusan, ipinapahayag ni San Pedro na walang takot na siya ang Kristo. Kaya sinabi naman ng ating Panginoon, mapalad ka Simon anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi nihayag galing sa pagkatao niya, bagkos sa Diyos na Ama. Kaya sinasabi niya, ikaw ay tawaging Pedro. Pedro ay mula sa salitang Grego na Petros, ibig sabihin bato. Pero
dahil ang salita ng ating Panginoon ay Hebrew-Aramaiko, kepas. Kepas bato. Mula sa bato na ito ay itinayo ng ating Panginoon ang simbahan. Kaya si San Pedro, siya yung tinuturing na siya yung binibigyan una sa lahat ng susi ng langit. Ano po yung susi ng langit? Ang susi ng langit ay susi ng kaligtasan at kapatawaran. Kaya kung ano yung ipinagbawal dito sa lupa, ipinagbawal sa langit, ang pinahintulot sa lupa, ipinahintulot sa langit. Na ibig sabihin, ibinigay sa kanila ang pagliligtas at ang kapatawaran ng mga kasalanan na yung ipinapasa naman ng mga apostol sa mga lider ng simbahan. At dahil dito, siya ay magpahayag na isang pinuno sa isang sambayanan ng Diyos, bagong Israel, bagong sambayanan ng Diyos, na kung saan hindi makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang kapangyarihan ng kamatayan sa kamunan ng ating Panginoon, ito yung nipresenta ng Roman Empire. Pero dahil sa bagong panahon, ito yung kapangyarihan ng kalaban ng demonyo o ng Satanas na kalaban sa simbahan. Kapag tingnan po natin itong dalawa, si San Pedro ay namumuno, si San Pablo ay nagtuturo. Ito yung dalawang bahagi ng simbahan. May namumuno upang magkaisa tayo na sambayanan. May turo upang mapalalim ang ating pagsasaksi sa pananalig sa Diyos. At silang dalawa, San Pedro at San Pablo, ay sila yung haligi, sila yung nagbigay ng pundasyon sa ating pagsasaksi bilang sambayanan ng Diyos na hinirang ng ating Panginoong Hesus, hindi sa madali na paraan. Binayaran niya ng kanyang kamatayan at nagbubo siya ng dugo nito. Kailangan din na tayo magsuporta sa simbahan na representa ng Santo Papa at ng mga lider nito. Wala tayong karapatan na ang simbahan ay laitin natin o kung minsan sa ngayon sa panahon ng mga multimedia ay pinagtawanan dahil hindi makapantay ang ating ginagawa kahit anumang sakripisyo ang kamatayan at pagkasakit ng Poong Hesus Nazareno. Dapat tayong manalig at itaguyod, ipahayag ang ating simbahan na pinamunuan ni San Pedro sa bagong panahon ng Santo Papa at ipinagpatuloy ang pagpahayag nito sa pagtuturo na representa ni San Pablo sa iba't ibang tinatawag na magisterium o nagtuturo ng simbahan. Naway tayo ay magsasaksi sa ating pananalig dahil si Kristo mismo ay siyang nagsugo sa atin. Apostol, pinadala tayo sa pahayag ng pananalig sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, na nausunan mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon lang paririto at hukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pangako sa katapatan ng sa Santo Papa. Panalangin ng bayan. Diyos amang makapangyarihan, Diyos anak ng karunungan,
Diyos Espiritu Santo ng pag-ibig, niling namin marapatin mong pakinggan ang aming pangako ng katapatan. Kami ang iyong mga anak na matibay na sumasampalataya sa iyong pagkadiyos at walang hanggang pagpapala, tinubos ng dugo ng iyong anak. Binubuhay ng iyong mayapos na biyaya ng walang hanggang pag-ibig at pinanatili sa mundo sa pamagitan ng makapangyarihang pamagitan ni Maria, aming Reyna at Ina. Papuri sa iyo, O Diyos, papuri sa iyo, O banal na sang tatlo. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Emperat. At kay San Pedro, ang kaunahang tagpayag ng may malalim na panalig at pagtiwala, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na nabubuhay, at sa lahat ng kanyang kahalili, ipinahayag namin ng may pendigan at kagalakan. Pinagpala ka, Simon Pedro, ang bato ng buhay na simbahan. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Emperat. Kay Francisco, aming Santo Papa, ang kahalilis ni Kristo sa lupa, ang naritong ulo ng simbahan, dalubhas at guro ng lahat ng manampalataya, tagapagbantay ng tradisyon ng mga apostol. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang aming pag-ibig. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Sa pinakamataas na tagapamuno ng simbahan, matapang na tagapamuno ng mga bansa, ang nagsabuhay ng diwa ng ikalawang Konsilyo Vatikano at tagapagtaguyod ng dangal ng banal na pagkapare, sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang aming pagkamasunurin. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Sa kanyang kabanalan ng Santo Papa, walang pagod ang tagapagtanggol ng kabanalan ng tahanan nang di mapapantayan ng anumang halata ng buhay ng tao at ang dangal ng mga tao. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang aming pag-asa. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Sa namalas na tagapanguna ng buong Kristiyano, di matitinag na tagapagturo, tagapamuno at ama ng lahat na nampalataya, matatag sa katotohanan ng loob sa gitna ng panganib, at pinakamasahang tagapagdala ng liwanag sa kaluluwa at kaaliwan. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang walang kamatayan naming katapatan at pagpupugay sa iyo bilang mga anak ngayon at magpa sa walang hanggan. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Panalangin ng bayan, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama, nang may pananampalatayang katulad na kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng mga mangisda, kung kanino itinatag ang simbahan at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Atin pong itutugon, Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang Santo Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ng mga susi sa kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo.
Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang ating pananampalataya naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng mga pamayanan ito na natitipon ayon sa panampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hiling namin ito, sumitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming inihandog para sa sambahan, sambahin ng ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol, na magharap din nawa sa amin bilang nakatalaga sa iyo, para ipagdiwang ang paghahain ito sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanin, tunay marapat ni kay aming pasalamatan, niloob mo ngayon aming ikikagalak na San Pedro at San Pablo, kapwa matapat sa panampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambay ng tinipo ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kisa namang sisiawit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, nagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama ng banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Malaberhin Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ni San Pedro at San Pablo at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Alonso Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man kaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Napasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan.
sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang, ay makapamuhay na mabilang yung sambayan na natili sa itinuro ng mga apostol. Sa paghati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan, at pinatatag ng iyong pagmamahal sa magitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayong narito sa loob at naugnay sa iba't ibang social media platform, posting sa iba't ibang paraan, at kayong mga tumutulong upang ang Quiapo Church ay makatulong sa kapwa nating mga hirap at nangailangan. Salamat po sa lahat. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Prakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat na ugnay sa atin. Naway, ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyo, siksik-liglig at nag-umapaw. Tayong lahat ay may gawain gaya ng mga apostol na magpahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon at isabuhay ang buhay Kristiyano. Ngayon na po ang maringal na pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyukay habang inigawad ang pagwasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato sa panampalataya ni San Pedro upang kayo ay magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Hesukristo na sinikap itinuro ni San Pablo na kapiling niya magpasa walang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa iyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo na sa kinamtan ni San Pedro pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at sa pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis mapugutan. Yon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayo taglayan ninyo sa inyong pag-alis ang diwa ni San Pedro at ni San Pablo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipinto ang hangin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.